Gandang gabi, mga kapatid sa Panginoon. Narito na naman tayo sa ating ah, pangangaral ng salita ng Diyos. At dito na tayo sa huling linggo ng ah, Agosto. Septembre na sa sunod na linggo. At papasok na tayo sa mga perman. At malapit na naman ang katapusan ng taon. Tayo nagpupuri sa Panginoon sapagkat nakarating tayo sa mga panahong ito. At binigyan niya tayo ng kanyang mga biyaya. At patuloy siyang nagtuturo sa atin. Dinadala tayo sa ganitong mga pagkakataon na tayo pa rin ay makinig sa kanya at susunod sa pananampalataya. Sa pakikinig at sa patuloy na pakikinig, ang ating patuloy na pagsunod sa pananampalataya ay hindi natatapos hanggang siya darating. Ay tayo manalangin upang tayo pagpapalain ng Panginoon sa ating pagpatuloy. Panginoong makapangyarihan, aming Ama, aming ipinagkakatiwala sa inyo muli ang inyong salita, ang mabiyayang salita na sa panahong ito ay hiling namin na dalhan niyo kami muli ng tunay na biyayang ito, na ang inyong espiritu, espiritu ng katotohanan ay manahan sa amin upang kami ay turuan at makaunawa ng tunay. Samahan niyo kami sa bawat hakbang ng aming pag-aaral. Turuan niyo kami na makinig na maayos at makaunawa sa lahat ng bagay. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Mga kapatid, ating pag-aralan itong pabagat ng ating salita, ng ating mensahe, ang bawal at masamang pakikisama. Tayo pupunta sa pangalawang Korinto 6:14 hanggang 16. 2 Corinthians 6:14 to 16. Ibalik natin. Uulitin natin ang bawal at masamang pakikisama. Huwag kayo makikipamatok na may pakikipagsanib sa mga di mananampalataya. Sapagkat anong pakikipag-isa, mayroon ang pagkamakatuwiran sa hindi makatuwiran. At anong pakikisama, mayroon ang kaliwanagan sa kadiliman. At anong pagsang-ayon, mayroon si Kristo kay Belial. O anong bahagi mayroon siya na sumasampalataya sa isang hindi sumasampalataya. At anong pagkakasundo mayroon ang templo ng Diyos sa mga Diyos-Diyusan. Sapagkat kayo mismo ang templo ng Diyos na buhay. Kung paanong sinabi ng Diyos, maninirahan ako sa kanila at maglalakad sa gitna nila. Magiging Diyos nila ako, sila ay magiging bayan. Ayan ang ating salita na ating pag-aralan sa panahong ito. Bawal at masamang pakikisama. Ano ba ito? Alam natin mga kapatid na ang mga mananampalataya, tayo na mananampalataya ay binigyan na ng Diyos na tama o ng tama at bagong samahan at pakikisama. At ano yan? Yan ang pakikisama at samahan ng iglesia. The church is our fellowship. At diyan tayo dapat makikisama. Yan ang tama at kailangan na pakikisama ang iglesia. The church, the fellowship with Christ and of Christ. Ang hari at salmuesta na si David sa Salmo 1 mismo nagsabi, gumawa siya ng paghahayag sa mali at bawal na pakikisama. Ano sinabi niya? Sa mali at bawal na pakikisama. Ito ay pakikipaglakad. Basahin na natin. Salmo 1,
Ah, uno, pinagpala ang tao na hindi lumalakad sa payo ng mga di makadiyos, ni tumatayo sa daan ng mga makasalanan, ni nauupo sa upuan ng mga mapangutya. Ibig sabihin, inihayag ni David ang bawal at maling pakikisama sapagkat ito ay pakikipaglakad sa payo ng di makadiyos. Ito ay pakikipagtayo sa daan ng makasalanan. Ito ay pakikipag-upo sa upuan ng mapangutya. Yan, napakalawak niya na aral kung natin pag-aralan. Bawal at masamang pakikisama. Si Apostol Pablo naman dito sa pangalawang Korinto ay gumawa ng paghahayag kung ano ang bawal at masamang pakikisama. At ano-ano ang mga dahilan na bawal at masama ito. Tingnan natin mga kapatid. Maraming mga sasabi na sa mga bagay na ito natin ang narinig. Kaya pag-aralan natin ang maigi. Ano ba ang bawal at masamang pakikisama ayon kay Pablo sa pangalawang Korinto 6:14? Sabi niya, wag na. Bawal. Anong bawal? Huwag kayong makikipamatok na may pakikipagsanib sa mga hindi mananampalataya. Makipamatok ang ibig sabihin. Ito ay tinatawag ni Apostol Pablo na pakikipagpamatok sa pagkakaisa o ng pagkakaista o pakikipagsanib sa mga hindi mananampalataya. Alam nyo, dito sa Lucas 14:19, binanggit ni Jesus na may isang tao na hindi sasali sa kasal sapagkat nakabili siya ng 5 pares na baka o torong baka upang ihanda sa pagsagawa, sa pagtrabaho, sa pag-araro. Ibig sabihin, itong pagtatrabaho nila sa kanilang bukid, nangailangan ng 2 baka bawat araro. Isang, aywan ko, isa o dalawa, isang pamatok sa 2 baka. Kailangan 2 baka. Kumari 2 toro, 2 lalaking baka nagsasama. Hindi maaari na lagyan mo ng baka at kamilyo. O hindi mo pumiling lagyan ng baka at kalabaw. Kailangan isa. Ang ibig sabihin ni Pablo na ang Kristiyano at hindi Kristiyano hindi maaaring magsasama. Mali at masamang pakikisama. Ang Kristiyano ang manampalataya at hindi manampalataya, hindi Kristiyano. Hindi maaaring magsasama. Hindi maaari. Bawal at masamang pakikisama. Kaya sa pangalawang Korinto 5, hindi pala pangalawang Korinto, Galacia 5, sabi ni Pablo na dapat magpatuloy tayo sa ating freedom, tayo'y sa ating kalayaan upang hindi tayo muli masadlak o mabalik sa pamatok ng pagiging alipin. Itong pagiging pamatok ay pagiging alipin. Ngunit ang pamatok na sinasabi ni Pablo dito ay pakikipag-isa. Yung pakikipag-isa sa hindi mananampalataya. Kaya tingnan natin. Ito ay nangangahulugan ng pakikipag-isa sa mga hindi mananampalataya. Ang Kristiyano ay hindi dapat, bawal at masama na makikisama. Anong mga kahulugan nito?
kung bawal at hindi dapat, ano ang ibig sabihin niya? Bawal sa pakikipagkatipan. Ikaw, Kristiyano, ang iyong manliligaw o lumiligaw ka, halimbawa binata ka sa hindi Kristiyano, bawal. Hindi pwede. Ang hindi bawal ay lapitan mo at kaibiganin mo upang ipahayag si Kristo, ang Ebanghelyo. Yan ang ating gawain. Ngunit sa pakikipagkatipan pa lang, no? Pakikipagrelasyon upang magkaroon ka ng girlfriend, boyfriend, sa hindi mananampalataya, bawal. Si itong sa libro ng maghuhukom, si Samson na kilalang magiting malakas, ay nawasak, nasira sa pakikipagkatipan ng hindi mananampalataya sa dating tipan. Si Delilah, bago niyan, pumunta pa siya sa isang harlot, sa isang masamang babae bago kay Delilah, nawasak siya. Sa pag-aasawa, itong pakikipag-isa, pamatok, no, ay nahahayag sa pag-aasawa. Asawang Kristiyano, tama. Hindi ka lumalabag nito. Ngunit pag ikaw ay Kristiyano at makikipag-asawa ka ng hindi Kristiyano, nako, hindi dapat. Bawal. Hindi dapat. Pangalawang Korinto 15. 6:15 hanggang 16. Bawal. Sa matalik na pakikipagkaibigan. May matalik ka bang kaibigan? Dapat Kristiyano. Dapat Kristiyano lang ang kasama mong mananalangin, magpapayo sa inyo, magsasabi ng tama. Huwag ka hihingi ng payo sa hindi mananampalataya. Siguro, pwede naman sa mga bagay lang na makamundo. May classmate ka, paturo ka ng ganito, paturo ka ng ganito. Pwede naman. Pero sa matalik na pakikipagkaibigan, hindi pwede. Kailangan Kristiyano ang iyong matalik na kaibigan. Questionable ka, kapatid ko, ang iyong matalik na kaibigan ay hindi Kristiyano. Maaari tayo makikipagkaibigan. Magandang relasyon. Yan naman ang sabi rin ni Pablo sa Biblia na maganda ang ating pakikitungo sa mga hindi mananampalataya, yung mga tagalabas ng iglesia. Ngunit ang matalik na pakikipag-isa, pakikipagkaibigan, paghihingi ng payo, paghihingi ng guidance, hindi pwede. Huwag kang lalapit kahit sino na hindi kumilala sa Diyos. Masama at hindi tama. Kaya sabi ni Pablo sa 1 Corinto 15:33, but company corrupts good manner. Nagpapasama ang masamang pakikitungo, pakikisama. Sapagkat sasali ka, makukuha mo ang kanyang mga masamang pamumuhay. Ano naman mga kapatid ang mga mabigat na dahilan? Mga mabigat na dahilan ng bawal at masamang pakikisama. Bakit pinagbabawal ni Pablo? Ano kaya ang mangyayari? Bakit hindi tama? Bakit bawal at masama ang pakikisama sa hindi mananampalataya? Sabi niya, huwag makipagpamatok ng may pagkakaisa o pagsasanib. Hindi maaari magsanib at magkakaisa. Una, tingnan natin sa 14. Sabi ni Pablo sa 6:14, sapagkat anong pakikipag-isa mayroon ang pagkamakatwiran sa hindi pagkamakatwiran? What fellowship is there with righteousness and unrighteousness?
walang pakikisama ang meron sa katwiran laban sa kalikuan. Katwiran laban sa kalikuan. Ang katwiran ni Kristo naging atin. Hindi tayo matuwid, ginawa tayong matuwid. Ang katwiran ni Kristo ay atin. Sa mga hindi naman manampalataya, alipin sila ng kasalanan. Ang mga salita ng Diyos ay atin bilang katwiran. Ang mga tao na hindi Kristiyano, masamang pamumuhay ang kanila. Mga kautusan ng Diyos, atin, kinusunod. Ang mga hindi Kristiyano sa kalikuan, masamang pag-iisip. Pangalawa, so walang pakikisama ang mayroon sa katwiran laban sa kalikuan. Pangalawang dahilan ni Pablo, sapagkat walang pakikisama ang mayroon sa liwanag laban sa kadiliman. Light versus darkness. Liwanag. Katwiran ng Diyos ay atin. Pakikinig at pagsunod. Diba? Liwanag yan. Pakikinig tayo at sumusunod. Karunungan. Unawa. Tama. Pakumbaba. Ang kadiliman naman ay kalikuan, kasamaan, kamalian, pagmamataas. Lahat ng masamang bagay maiisip mo. Lahat ng mabuting bagay dito sa liwanag. Lahat ng masamang bagay naroon sa kadiliman. Hindi maaaring magsasama ang dilim sa liwanag. Pag may dilim, walang liwanag. Pag may liwanag, wala nang dilim, di ba? Kukuha ka ng ilaw. Diba, lalayas ang dilim, ang darkness. Pag walang ilaw, madilim. Brown out. Diba? Hindi maaaring magsama. Kagaya ng mantika at tubig. Walang pakikisama ang mayroon sa liwanag laban sa kadiliman. Pangatlo na dahilan ay hindi maaari ang matama, ang mali at bawal na pakikisama. Sapagkat walang pakikisama at pagkakasundo ang meron kay Kristo laban kay Belial. Sino ba si Belial? Belial ay ang diablo. Ang masama, ang walang katuturan. Belial is worthless, sabi ng kahulugan. Wicked, masama. Siya ang diablo. Ibang pangalan ng Biblia sa diablo. Belial. Kaya si Kristo ay Diyos, si Belial ay ang diablo. Matuwid ang Panginoon, masama ang Belial. Banal ang Panginoon, liko si Belial. Makapangyarihan ang Panginoon, walang kapangyarihan ang Belial sa laban sa Diyos. Kaya walang pakikisama at pagkakasundo si Kristo laban kay Belial. Kung tayo ay makikipamatok ng pagkakaisa sa hindi Kristiyano, para bagang iniwan mo si Kristo at pumunta ka kay Belial. Iniwan mo ang liwanag, pumunta ka sa kadiliman. Iniwan mo ang matuwid, pupunta ka sa kalikuan. Ganon. Ganon katindi. Pangapat, sapagkat walang pakikibahagi ang meron sa mananampalataya laban sa hindi manampalataya. Inulit naman ni Pablo. Kailang sa English ang ginamit sa hindi manampalataya, infidel. Kalaban ng Diyos. Anong pakikisama ang mayroon sa mananampalataya laban sa kalaban ng Diyos? Yung mga kalaban ng Diyos, yung mga kriminal, yung mga makasalanan, yung mga salot sa lipunan, mga hindi mananampalataya. Wala silang kakikibahagi sa kaligtasan ng Diyos. Wala silang kakikibahagi sa mga paraan ng biyaya ng Diyos. Wala silang pakikibahagi sa mga pangako ng Diyos. Sa tipan ng Diyos. Or the covenant of God. Wala. Zero. Kaya pag ikaw ay nakikibahagi, nakikipagpamatok ng pagkakaisa, sa hindi manampalataya, nakikipag-isa ka. Ikaw ay nagsasabing iniwan mo ang pananampalataya mo at para ka nang hindi manampalataya, para kang infidel kalaban ng Diyos.
Panglima at katapusan. Sapagkat walang pakikipag-isa ang mayroon sa templo ng Diyos laban sa mga Diyos-Diyosa. Kapag tayo ay nakikipag-isa sa hindi mananampalataya, kikipagkatipan, nakipag-asawa, matalik na kaibigan, anong ibig sabihin? Walang pakikipag-isa, hindi maaari. Para bagang ikaw na ay pumasok at sumamba sa templo ng Diyos-Diyosan. Sapagkat sa Diyos ay ang pagsamba sa Diyos, ang panalangin sa Diyos, pagpupuri at pagpapasalamat, pag-aalay sa Diyos. Napakarami pang bagay na gagawin natin sa Diyos. Ngunit sa mga Diyos-Diyosan ay wala. Hindi maaari. Sabi ni Pablo, alam natin na sa mundo ay walang Diyos-Diyosan. Hindi sila totoo. Isa lang ang Diyos. At walang iba. Wala siyang kaaga. Wala siyang rival. Ang kalaban lang niya si Satanas na nagsasabing Diyos ng sanlibutan. Ngunit ang totoong Diyos ay isa. At kapag ikaw ay sumasanib, nakikipag-isa sa hindi manampalataya, ikaw ngayon ay umalis sa templo ng Diyos at pupunta sa Diyos-Diyosan. Ito mga kapatid ang mabigat na dahilan na hindi tayo maaring sasama sa masama at bawal na pakikisama sa hindi manampalataya. Sapagkat, sabi ni Pablo, walang pakikisama ang meron sa katwiran laban sa kalikuan. Walang pakikisama ang meron sa liwanag laban sa kadilim. Walang pakikisama at pagkakasunod meron si Kristo laban kay Belial ang Diablo. Walang pakikibahagi ang mayroon sa mananampalataya laban sa kalaban ng Diyos o mga hindi mananampalataya. Walang pakikipag-isa ang mayroon sa templo ng Diyos laban sa Diyos. Dapat pakinggan natin ang salita ng Diyos. Tingatan natin ang ating pagiging mananampalataya na hindi tayo dadawit, masasama, masasali sa pakikipag-isa, nakikipagkasundo sa hindi mananampalataya sa malalim na paraan na ang ating pananampalataya ay nasasali. Sa ating pagtrabaho sa mundo, araw-araw tayo nakikisama sa mga hindi mananampalataya. Ngayon tayo sa trabaho, kasama natin sa mga trabaho, kasama natin sa lakad. Ngunit hindi tayo maaaring makikipag-isa sa kanila sa pamamagitan na ang ating pananampalataya ay nasasali. Maaari tayong makikisama sa trabaho kasi trabaho naman tayo. Hindi naman pwedeng aalis tayo dyan. Pero sa mga bagay na nasasali ang ating pananampalataya, ibig sabihin malalim na pakikisama, pakikipagkatipaan, pag-aasawa, pagkakaroon ng matalik na pagkakaibigan, di maaari. Maaari lang tayo sa mga material na paraan, mga bagay sa mundo na tayo nakikisama. Dapat naman upang tayo ay magiging ilaw at liwanag sa mundo. Ngunit ang bawal at masamang pakikisama ay hindi maaari. Naway, ang aral na ito ay isang liwanag palagi sa dilim na nagsasabi na hindi ako maaring makikisama na may pagkakaisa at malalim na pakikipagsama. Doon lang sa aking kapatid na Kristiyano, doon lang sa aking kapatid na babae at lalaki, na mga kasama kong linigtas, kasama kong pinatawad, kasama kong nagsasamba sa buhay na Diyos. Tayo manalangin.
purihin kami, Panginoon Diyos, sa aral na ito, na kami ay ginawa niyong isa kay Kristo, at meron kaming samahan bilang mga magkakapatid sa isang iglesia, sa isang ah, fellowship. Nalangin namin na turuan niyo kami na ang aming pakikisama, ang una kay Kristo at sa bawat isa ay banal, nangangailangan ng pag-iingat, na kami ay pinag-isa bilang masama, pinatawad sa banal na Kristo, sa banal na Espiritu. Ginawang mga banal na templo, banal na mga tao. Turuan niyo kami na pahalagahan ang katotohanan ito at hindi dungisan sa anumang masama at bawal na pakikisama. Samahan niyo kami sa aming pagpapatuloy ng aming pananampalataya, na kami patuloy na makikinig at patuloy na susunod sa pananampalataya. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Hanggang sa sunod mga kapatid na ating pakikinig, naway pagpapalain kayo sa mga bagay na inyong narinig.